DZBS Baguio. Kikinig sa RPN DZBS 13 sa 8. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Tuwing programa, huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Tuwag at tinig, huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Yan, magandang umaga mga kaplaneta at kapanalig sa Panginoon. Welcome sa ating radio program sa Usapang Biblia sa radyo dito sa Baguio Radio Ronda. Yes. At again, isa na namang usapang Biblia ang ating tatalakayin maya-maya lang. Pero bago yan, ay magkumustahan muna tayo. Halatang ako ay ngayon ay gumanda ang boses ko. Yes, bang bumidyo ka birit. Kaboses ko ngayon si Rico Puno. Yung kumunta ng kahit kalbo na ako. Ayan. Usapang kalbo, di pa naman eh. Grabe naman yan. May natira pa. May natitira pa sa atin. Balita ko, Kuya Alex, panagbenga ngayon dadagsa na naman siyempre, maraming tao. Ayo po, Pastor, kahapon po, opening pa rin ng panagbingga ngayon. Ang daming sumali. Ano ba yan? Yung opening na yan, meron ba dyan yung nag-float parade ba sila dyan? Wala po, Pastor. Ang dating lahat ng mga nag-entry. Pero ano bang Tagalog ng float? Lutang, di ba? O, di ibig sabihin yung mga lutang nagparada. Hindi po iba yun. Ay, hindi po iba ba yun? Pag mismong parid na yun, yung float, tsaka yung parid. Tapos ang alam ko, March 2 at tsaka hanggang March 8, 1 week yan, sasarado na naman ng Session Road. Napakarami na naman paninda nun. Yung term na green mobility, ibig sabihin yan, puro walking distance na naman lahat. From SM to Bornham, yes. Sa Baguio, madali lang naman talagang lakarin dito sa Baguio, Lalo pag wala kang pamasahe, talagang madaling maglakad. Maraming paninda. Pero speaking of lakad, balita ko, Kuya Alex, kayo na hindi nakalakad ng 1 linggo. 1 linggo ba o 2 linggo ikaw? Halos 1 linggo. Nakakalakad naman po pero inalalayan ko lang. Hindi ko alam. Ano ba yan? Rayuma ba yan? Ramuma yata to. Ano ba yan? Nag-trigger pa nga po sa lamig ngayon eh. Anyways, yan. Sa dagsain tayo ng mga muling bibisita sa Baguio. Pero paalala lang uli, sa mga bibisita. Yung basura ninyo, tapon nyo sa tamang lalagyan. Tama. Paalala lang, Opo. Ayan, so sige. Tayo na'y dumako sa ating pinaka-programa. At Kuya Alex, opening prayer mo. Yes, tayo po yung manalangin. O Amang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, na kayo po ang nagbibigay lahat sa amin ng kung ano ang aming ginagawa. Kayo ang aming buhay, kayo ang aming kaligtasan, at kayo rin ang nagbibigay ng ang aming mga ginagawa sa pang-araw-araw, Panginoong Diyos. Kayo ang naglilingap sa aming Panginoong Diyos. Dahil kayo ang Diyos ng pastulan, Panginoon. Muli sa umaga, ay ikaw ang bibigyan namin muli ng papuri at parangal. Kayo ang aming
pinaka-idol sa lahat ng aming ginagagawin, Panginoon Amen. Diyos. Salamat po sa buhay namin ngayon. Ito po yung magamit sa inyong parangal. Una sa lahat, tulungan niyo po muli si Pastor Ramil sa kanyang hihayag, Panginoon, na maging ito ay maging isang ang lahat po ng makikinig, Panginoong Diyos, ay isang blessing sa kanila ito, Panginoong Diyos. Salamat po muli. Ikaw ang maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Brother Alex. Opo. So, ang maging topic natin ngayon ay tungkol kay King David, ano? Yung kanyang pagiging kontento sa buhay. Yun. Yan ang ating magiging topic ngayon. At alam mo kasi, Kuya Alex, ang pagkakaroon ng contentment sa buhay natin ay importante yan. Yes, opo. Kasi without contentment, ay hindi tayo makatagpo ng tunay. Teknot yung sinabi ko, tunay. Kasi merong nagsasabing masaya, pero iba yung tunay na may kagalakan ka, may saya ka. Opo. Ganun din sa kapayapaan. Ang danger pa, pag walang contentment ng isang tao, kung hindi siya mag-ingat, pwede siyang maging sakim o greedy, Totoo yan. makasarili. Yes, so. Pero kita natin dito kay Haring David na sa kabila at take note ng kanyang pagiging hari ay meron siyang tinatawag na contentment. Ngayon, itong contentment ni Haring David ay hindi ito madaling makakuha eh. Yung iba kasi inisip nila, pag marami akong kayamanan, marami akong ari-arian, kontento na ako, sabi niya. Pero ang reality sa Ecclesiastes chapter 1 verse 8, kung iyan ay ating babasahin, ang tao ay hindi mabusog ang kanyang paningin, maging ang kanyang pandinig ay hindi daw makontento, ang sabi ng Biblia. So naturally, ang tao, kahit sinasabi niyang ganyan na may contentment siya, pero pag wala ka sa Diyos, ang totoo niyan, walang satisfaction ng tao. Kaya totoo yan eh. Kaya tingnan mo yung mga taong kunwari yung wala pa sa kanilang isang bagay at pinapangarap nilang magkaroon ito sa kanya. Nung nasa kanila na, tumigil ba? Opo. Hindi, di ba? Halimbawa, sa simple, sa sports, Opo. gusto kong mag-champion, sabi niya. Una ano lang siya po, last place pa siya eh. Abay, dumating ang time, nag-champion nga. Pero ang tanong, nakontento ba siya? Meron na naman siyang next goal. Yes, opo. So, yun ang naturally na meron sa isang tao at applicable yan sa lahat ng bagay. Pero, itong contentment na ito ay malalaman natin maya-maya sa ating pag-uusap paano ba magkaroon ng kaninong contentment katulad ng contentment ni Haring David. At harinawa, yan din ay i-desire ng bawat, lalo na sa mga mananampalataya ng Diyos, na magkaroon tayo ng ganitong klaseng contentment. Pero bago nating pag-usapan tuluyan yan, basahin natin yung ating pinakatalata na sa Psalms chapter 23 verse 1 to 6. Sige, bakibasa, Kuya Alex. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ako'y naiimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako sa kanyang binitawan. Sa matuwid na landasi, doon ako'y inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan. At pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Last, tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa aki tataglayin abang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananan. Purihin ng Diyos. Yan, purihin ng Diyos sa kanyang salita. So, ito ay obviously naman sulat ito ni Haring David, itong Psalms 23. And in fact, this is one of the most quoted
scriptures in the Old Testament. Ano? Yes, opo. Ngayon, very rich in theology itong Psalms 23. Pero tutukan lang natin dito yung pagkakaroon ng contentment ni Haring David. Actually, ito yung pinaka-tema nito eh. Ano? Na kaya later on sasabihin din niya yung mga reasons bakit kontento siya sa Diyos. At isa pang titingnan natin dito yung katangian ng Diyos bilang isang mabuting pastol. Okay? So, by the way, paalala lang namin po sa inyong sa aming mga tagapakinig at sumusubaybay, yung balik tayo sa dating number, ano? Yan ba yung number mo? Apo. Tama ba yan? Apo. 097? Apo. Oh, yan. Yun na. Yan yung tatawagan nyo mamaya doon sa ating question and answer portion. 0970-166-2668. Yan na yung dating tinatawagan ninyo, no? Apo. Okay, so going back sa ating talakayin, unang-una, ito ay masasabi nating hindi man explicit o malinaw na kung kailan isinulat ito ni Haring David at kung saang lugar, pero meron tayong hint. Ano? Sa verse 4 ang hint natin diyan. Sabi niya kasi diyan, in the presence of my enemy. Kung sabi niya ganyan. Alam naman natin sa buhay ni Haring David, sa kanyang past, ay kailan ba nagkaroon siya ng maraming kaaway? Of course, nung siya ay naging hari na. Ano? At kaya masasabi natin na nung isinulat ito ni Haring David ng Psalms 23 ay hari na siya at marami na siyang karanasan tungkol sa Diyos. Kaya nga nailalarawan niya na ng maayos ang tungkol sa pagiging mabuting pastol ng Diyos. Yes. Tandaan natin na itong si Haring David, bago siya naging hari, ay nung bata pa siya ay itinilaga siya ng kanyang ama na magpastol ng kanilang tupahan o kawan. No? So itong si Haring David, kaya nga makita natin yan ang kanyang ginamit sa kanyang paglalarawan sa katangian ng Diyos bilang isang mabuting pastol. And also, we have to understand na kinote din ni Haring David itong Ezekiel chapter 34. Ano? Kasi itong Ezekiel chapter 34, kung ating babasahin, talon tayo saglit doon. Basahin muna natin yung verse 11. Tapos tatalon tayo sa verse 23 and 24. May connection ito eh. Ezekiel 34. Oo, sige, pakibasa. Ezekiel 34 naman ito. 34 verse 11. Okay? Sabi po dito, ito ang ipinasasabi ni Yahweh. Ako mismo ang naghanap at nag-aalaga sa aking mga tupa. Hanggang ano yung pastor? Yan. So sabi diyan ng Diyos, darating ang panahon siya mismo, ang Diyos mismo, ang hahanap sa kanyang mga nawawalang tupa. Thank you, Lord. Ang konteksto kasi niyan, yung mga panahon na yan, may mga patriarka. Pag sinabing patriarka, yung mga naging hari na inilagay ng Diyos sa bayang Israel, ay hindi naging submissive, hindi naging tapat sa pagsunod sa Diyos. Sa halip ay yung mga naging hari dyan ay tinuruan pa yung bayang Israel na sumamba sa ibang Diyos. At yung ibang hari nga dyan ay nag-compromise, nagtayo pa ng mga templo at mga sambahan para sa mga Diyos-Diyosan. So, at dahil dyan, yung iba rin mga hari dyan ay kasama na hindi sila naging tapat, ay nagkaroon sila ng greediness. Ano? Na himbis na alagaan ang bayang Israel, ay sinamantala pa nila at inabuso nila ang bayang Israel. So, makita natin na yung mga ibang hari diyan hindi makita yung contentment na katulad na meron kay Haring David. Yes, tama. Ayan. So, tandaan natin. Ngayon, pupunta tayo doon sa in-depth na mga sinasabi rito ni Haring. Isa-isahin natin from verse 1 to verse 6. Doon sa verse 1, ang sabi ni Haring David, by the way, bago natin tuloy, basahin lang natin itong sinabi ni Ryan Tor sa pinaka-main page ng RPN. Ang sabi niya, good morning, pastors. Nakikinig pa rin kami kahit panagbenga. Importante. Oh, naku, salamat Brother Ryan Tor. Nagbabalik. Good morning, good morning. Good morning po. Yes, talagang ang panagbenga ay isa na namang mahalagang event yan dito sa ating Baguio. Ating Baguio. Ating siyudad. Okay. So, going back sa ating pinaka-topic. So, sabi ni King David, the Lord is my shepherd. Sabi niya. So, we have to understand, si Haring David bilang hari, siya yung nangangalaga sa bayang Israel at that time.
No? So, nasa kanyang accountability ang magiging pamumuhay ng bayang Israel. So, siya yung overseer, tumitingin sa pangkalahatang magiging kalagayan ng pamumuhay ng bayang Israel. Yes po. Pero kahit na ganun siya, ay sinasabi niya rito na meron pang nangangalaga din sa kanya bilang isang hari. No? At yung nangangalaga sa kanya ay tinawag niyang Lord. No? So, di ba? So, this reminds to us sa ating mga Kristiyano at sa panglahatan na rin na kahit ano man ang posisyon natin sa buhay, ang totoo ay may nag-aalaga sa atin. Especially kung ikaw ay isang Kristiyano. Yes. Huwag mong kalilimutan yan, mga giliw naming tagapakinig at kapatid. Merong nag-aalaga sa'yo. Well, in fact, when Jesus Christ says in Hebrew 13:5, ang sabi niya, huwag kayong matakot, sabi ni Jesucristo. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Thank you, Lord. At dinuktong pa niya sa Mark chapter 16, ako'y makakasama ninyo hanggang sa dulo ng panahon. So makikita natin yan na we have to understand na kapag ang Diyos ang nagsalita at pangako niya yan, ay nakakatiyak tayo na talagang ginagawa ng Diyos yan. Kaya, again, going back to King David, ang dinuktong niya, ang Diyos ang nag-aalaga sa akin, tapos ang sinabi niya nakasunod, hindi ako magkukulang. Yes, That is Lord. the statement of contentment. Thank you, Lord. We have to understand na ang Diyos, ang nag-aalaga kay King David ay Diyos. Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. I-off mo nga yung alam. Nakalam yun. Ipindutin mo lang yung yung X dyan. Okay, so makikita natin na itong Lord na sinasabi ni King David na nag-aalaga sa kanya ay ang Diyos ng mga Diyos. Ang lumalang ng lahat ng bagay. Ang pinakamakapangyarihan, or in short, the Almighty God. Yun na lang dapat tapos na . Kapag yan ang nag-aalaga sa iyo, dapat lang na tayo ay magkaroon ng contentment. At sabi ko nga, ang Diyos, kapag siya ang nag-iingat sa iyo, talagang you will have this mindset, you will have this heart na kung saan na meron kang peace of mind talaga. Whatever happens in your life, pag alam mo na ang Diyos mismo ang nag-aalaga sa iyo. Well, in fact, in Roma chapter 8, ang sabi pa nga dyan, kung ang Diyos ang ating kakampi, sino pa ang lalaban sa atin? Hindi ibig sabihin ito ay hindi na tayo makakaranas ng hindi magaganda, hindi na tayo maapi. In fact, ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay naranasan nilang apihin, i-persecute. Yes. Hindi yun ang punto ron. Ang punto rito, meron kang kasiguraduhan, meron kang assurance sa Diyos na hindi kanya pababayaan, although daranas ka ng mga hindi magaganda, pero make an assurance that the hands of God ay darating at darating sa iyo. Pag sinabi kong the hands of God, ay makakaasa ka na may gagawin ng Diyos na tulong sa hindi kanya pababayaan. Opo. So yan. Ngayon, dako tayo to sa next na sinabi ni King David. Ang sabi niya doon, He make me lie down in green pastures and lead me besides the still waters. Kung titignan po natin mga kapatid, yung by the way, nanonood din sa atin ngayon si Brother Eddie Bona. Hello po, Kuya Ed. Morning, good morning. Salamat sa iyong buhay. So, going back, sabi ni King David dyan, He make me to lie down in green pastures, looking at the character of the sheep o ng isang tupa. I found out sa aking pagre-research na ang mga tupa pala, madali silang ma-restless. Madali silang ma-stress. At number one na nagkakos ng stress sa kanila ay pagkain, gutom. Stress sila kapag tinitingnan nila ang kanilang paligid na wala silang makakain. Kaya sabi rito ni King David, ihimlay ako ng Diyos, saan? Sa green pasture. Yan yung pagkain kasi ng mga tupa. By the way, dagdag ko lang, ang mga tupa ay hindi kumakain ng kung ano-ano yan. Sensitive ang kanilang sikmura or ano man. Pag kumain sila ng mga mabibigat na damo, or sabihin mo na
Kasi green pasture, mga, kung tutusin, mga soft na grass yan. Kapag kumain sila ng mga hindi pangkaraniwang kinakain nila, ay danger sa kanila, sa health nila yan. Kaya ang gusto nila ay yung talagang kadalasang kinakain lamang nila. Sabi ni Haring David, doon siya mismo ihimlay ng Diyos. Yes, po. Diba? Ngayon, anong spiritual application sa buhay nating mga Kristiyano ngayon yan? We have to understand this is not prosperity gospel. Na kung saan yung iba kasi ang interpretation dito papaligiran ka ng kayamanan ng Diyos. Ilalagay ka kasi yun ang interpretation nila sa green pasture. Wow. We have to understand yung pasture, green pasture, gaya ng sabi ko kanina, yan yung pagkain na pangkaraniwan sa isang sheep. Ibig sabihin, kung ano lang yung kailangan mo, Yun. doon ka ilalagay ng Diyos. Yes. Kaya doon papasok yung talagang hindi ka niya papabayaan. Tanda natin, trabaho at responsibilidad ng ating Diyos na i-provide niya yung mabubuhay tayo. Tatandaan natin, lalo kung ikay anak niya. Di ba sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6, masdan mo ang mga ibon. Ni hindi sila marunong mag-ipon. Pero kahit isa sa kanila, hindi sila pinababayaan ng Diyos Ama. Yes. And take note, yung sabi niya doon, binanggit niya yung Ama. Tapos idinuktong niya, kayo pa kaya? Sino yung kayo? Yung tinutukoy dyan, yung mga sumasampalataya Amen. sa Diyos Ama. Thank Kayo pa kaya, ang sabi niya? Thank you, Lord. Pababayaan ba kayo ng inyong Ama? Take note, ang ginamit ay Ama. Because that reveals relationship of a father and his children. Diba? Ang magulang ay responsibilidad nila na mag-provide sa kanilang mga anak. Can we say amen to that? Amen. Kaya nga, sabi ni King David, the Lord is my shepherd. Siguro magtataka tayo, bakit si David sabi niya Lord? Hindi niya sinabing Ama. Isa yan ng isa pa natin na dapat maintindihan yung deep theology nito. So, Allow me to explain. Mahaba-haba pa naman ang oras. Bakit tanda natin, sa lumang tipan, walang kahit sinong propeta na personally tinawag niya ang Diyos na kanyang Ama. Take note of that. Wala kahit sinong propeta, Prophet Ezekiel, Prophet Elijah, yung personal na tinawag niyang, oh you, God, you are my Father. Walang ganon. It's always in plural form. yes. Anong ibig sabihin ng plural form? For example, 1 Chronicles chapter 23 verse 10, ang sabi niyan, ikaw ang aming Diyos. It's always in plural. Ikaw ang aming Diyos, pero yung personal na direct na sasabihin ng isang propeta o lingkod ng Diyos, nasasabihin niya, ikaw ang aking Ama. Walang gumawa nun. Well, in fact, even we go to New Testament, wala pa rin na tumawag sa Diyos Ama na sinabi niya, ikaw ang aking Ama or tatay. It's always in plural form. Ngayon, anong essence nito? Sino lang ba ang tumawag sa Diyos Ama na personal na sinabi niya, ikaw ang aking Ama? Yes. Sino yun? Si Jesucristo lang. Personally, sinabi niya, ikaw ang aking Ama. Kaya nga nagalit sa kanya sa John chapter 5 yung mga Pariseo Bakit mo tinatawag na Ama mo ang Diyos? Kasi bawal sa kanila yon. Walang gumawa nun. Dahil itong mga propetang ito, alam nila ang posisyon nila, sila'y tao lamang. Hindi nila pwedeng ipantay ang sarili nila sa Diyos. Pero si Jesus Christ lamang ang tumawag personally. Yes. Sa John chapter 5, sabi doon, verse 18, sabi niya, my Father, aking Ama. Hindi in plural form, hindi niya sinabing aming Diyos. Kasi dito kino-convey yung unique personal relationship, unique relationship of Jesus Christ and the Father. Pero pagdating sa ating tao, tinatawag natin Ama ang Diyos, based on Roma 8:15, but not personal. Ibig sabihin nun, kaya may sinabi si Jesus Christ sa Matthew chapter 25 yata, if not mistaken, o Matthew chapter 20, ang sabi ni Jesus Christ doon, kay Mary Magdalene, pumaroon ka, may binanggit siya na aking Diyos, na iyong Diyos. Ang paliwanag doon,
actually sinasabi ni Jesus Christ, yung sinabi niyang aking Diyos, iba yung relationship niya sa Diyos Ama at iba naman yung relationship natin when it comes to the Father. No? Ngayon, bakit ko sinasabi ito? Anong connection nito sa ating talakayin? Remember, may keynote si Jesus Christ sa John 10:11. Basahin natin to, Brother Alex. At makikita natin yung connection nito, bakit binobrought out ko ito. Kasi tayong mga Kristiyano ay kay Kristo tayo lumalapit eh. Sa Kanya tayo tumatawag kapag tayo ay hihingi ng dalangin o anuman sa Ama. Basahin natin John 10:11. Basa. Okay, sabi po dito, ako ang mabuting pastol. Niaalay ko ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yan. So sabi ni Jesus Christ, ako ang mabuting pastol. Thank you, Lord. So kung papaliwanag pa natin, going back to Ezekiel 34 verse 23 to 24, basahin naman natin yon para makita ng ating mga viewers itong connection. Ezekiel. Balik tayo sa 34, yung binasa natin kanina, verse 23 and 24. Okay. 23-24. Oh. Itatalaga ko sa kanila ang isang hari tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastol nila. Akong si Yahweh ang magiging Diyos nila at ang mamamahala sa kanila ay isang haring tulad ng lingkod kong si David. Akong si Yahweh ay may sabi nito. Yan. So, natupad yung pangako ng Diyos na plano niya dyan sa Ezekiel 34, fully natupad yan kay Jesus Christ. Kaya ngayon sinabi ni Jesus Christ, ako yung mabuting pastol. Nung nagsalita ang Diyos Ama na kanyang plano, magtatalaga siya ng isang hari na katulad ni Haring David. Yan na yon si Jesus Christ. Ano? Si Jesus Christ, nung hindi pa siya nagiging tao, ay of course, ay lahat ng authority ay nasa kanya. Lahat ng kapangyarihan din ay nasa kanya. Dahil Diyos siya. Ano? Pero yung naging tao siya, nawalan siya ng authority. Malinaw sa Philippians chapter 2 verse 5 yun. Ang sabi niya, dadapwat kapantay niya ang Diyos. Sabi nga na hindi niya pinagpilitan maging kapantay ng Diyos at hinubad niya ang status na ito at pumasok siya bilang isang tao, bilang isang alipin. Sa konteksto ng alipin sa Biblia, especially in the Roman times, pag sinabing alipin, wala kang karapatan. As in, zero ang iyong karapatan. Ano? Kaya ngayon, may propesya, isa na yan sa Ezekiel 34 at marami pang bahagi sa Biblia, kagaya na naman ng halimbawa ng Isaiah 6:9 if not mistaken o 9:6. Ang sabi roon, tatawagin siyang hari ng mga hari, Yes, etc. So, bakit? Kasi doon yun sa human nature ni Jesus Christ. Ngayon, bakit ko ine-explain ito? Tayo mga Kristiyano, ang nangangalaga sa atin ay walang iba kung hindi si Jesucristo ngayon. Amen. Kaya nung dumating na si Jesucristo, una, yung Ama muna ang nagtipon sa kanyang mga tupa. Kasi yun ang sabi niya sa Ezekiel 34 Titipunin ko ang mga nawawalang tupa. Ako mismo ang sabi niya. Tapos pagdating sa verse 23, magtatalaga siya ng isang hari na siyang mangangalaga, si Jesus na yon. Yes, thank you, Lord. Oh? Ngayon, bakit si Jesus? Kasi tandaan natin, sabi ni Jesus Christ sa John chapter 5, verse 18, kung ano ang nakikita kong ginagawa ng aking Ama, ay siya rin aking ginagawa. Tandaan natin na, Brother Alex, you must be a God. Kailangan maging Diyos ka para magawa mo ang nagagawa ng Diyos. Hindi mo, Amen. yun ang sabi ni Jesus Christ. Kung anong nakikita kong ginagawa ng aking Ama, ano ba ang Ama? Diyos. Diyos, makapangyarihan. Kung tutuusin, ang lakas naman ng loob ni Jesus Christ, kung hindi sa Diyos, sasabihin niya kung anong ginagawa ng aking Ama, ay siya rin aking gagawin. Yes. Kaya nga ngayon sa John chapter 10 verse 30, tungkol sa pagliligtas, ang sabi ni Jesus Christ, ako at ang Ama ay iisa. Makikita natin yung kanilang equal na kakayahan bilang isang Diyos. Ngayon, ang point natin dito, tayong mga Kristiyano, ang nag-aalaga sa atin ay hindi po basta-basta kung hindi isang Diyos.
Sabi ng iba kasi, si Jesus lang nag-aalaga sa atin. Huwag mong nilalang sapagkat ang nag-aalaga sa atin ang Diyos. Tayo mga Kristiyano, and this will give us confident na katulad ni Haring David, meron tayong contentment kapag alam natin na Diyos ang nag-aalaga sa Yes. atin. Now, punta na tayo sa next. And He make me lie down in green pastures and lead me beside still waters. Na-mention ko kanina na ang green pastures na ito actually is yung needs natin. Yung tamang pangangailangan lang natin. Hindi ibibigay ng Diyos ang mundong ito sa iyo. Sapagkat si Satanas lang ang gumagawa niyan. Ang sabi ni Satanas kay Jesus Christ, ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian na ito. This is not prosperity. This only means yung kailangan natin upang tayo mabuhay. Especially kung lingkod ka ng Diyos. Tandaan po ninyo yan. Subok na po yan. At lahat ng tunay na ministers ng Diyos, sila'y magsasabi, magpapatotoo. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, nagpapagamit ka sa Diyos, siguradong hindi ka pababayaan ng Diyos. Lahat ng pangangailangan mo, ipoprovide niya. Proven na proven po yan. Kung magkakaroon tayo ng segment ng testimony ng mga fellow ministers natin dito, ay, nako, ubos ang maraming oras sa pagpapatotoo lang. But going back, pero bago yan, binabati natin yung mga iba pang sumusubaybay ngayon. Si Lito Manis is watching with us right now. Maraming salamat, Brother morning. Lito. At of course, si Pastor James. Pabati naman po si Ate Virgie, Odi Owain, Ayla, Baby Osari, and Beautiful Faith po. Nako, Wow, good morning, ang ganda good ng inyong topic, Pastor, and Yes. Brother Alex. Maraming salamat, Good morning. Pastor James. Na Miss you, minsan, miss you. ikaw ang Miss you. aming magiging guest dito. Yes. Ang liloob nawa ng Aming. Panginoon. Okay, so going back, ngayon, yung green pasture, sumunod, and lead me beside still waters. Alam mo, Kuya Alex, ano? Alam mo, Brother Alex, yung green pasture, yung he lead me beside still waters. Yes, Again, opo. if we look at the life of yung mga, ang karakter, katangian ng isang tupa, ang tupa pala, hindi sila madaling makainom. Opo. Kaya sinasabi, besides still waters, kailangan Yes. tama yung position ng mga tupa para madali silang makainom. And pangalawa, hindi nila kayang uminom so yung mga rough na mga tubig, yung kaya still waters. Pangatlo, itong mga tupa, alam nila na they are prey in wildlife. Ibig sabihin, mga leon, mga hyenas, yung mga yan ay paborito silang pagkain. So, kapag sila iinom ng tubig, kailangan marinig nila ang paligid nila at doon sila nagiging alert. Ngayon, kapag maingay ang tubig, hindi nila marinig ngayon yun sa paligid nila. Opo. Kaya nga ng biro ko nung na-preach ko to sa church, umiinom sila, pag tingin nila, katabi na nila yung leon. Hindi sila nagiging So, Wise. yun pala yun. Kaya sabi ni King David, he lead me beside still waters, tahimik at mapayapang inumin. Ngayon, ano application nito sa ating mga Kristiyano? Mga kapatid, tanda natin, tayo bilang mga anak ng Diyos, gustong-gusto ng Diyos na patuloy tayong kinakausap. Kasi yung pakikipag-usap sa atin ng Diyos, yan yung guidance niya sa atin sa pang-araw-araw. Protection din niya sa atin yan sa pang-araw-araw. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Baka mamaya, yung tubig kasi, anong nagagawa niya sa tupa? Comfort. So, ibig sabihin, may mga comfort na false, na kung saan ay hindi na tayo magiging alert sa panganib. Amen. No? Kumbaga sa kanya, hindi maingay, hindi tayo nabablind tayo, naka-cloud tayo ng false comfort. Tandaan natin, yan ang babantayan natin. Sa panahon na hindi mo na naririnig ang Diyos, sa panahon na wala ka ng time kay Lord, sa panahon na wala ng quality time ng pagdarasal, pag-aaral ng salita ng Diyos, kapatid, kahit ano man kinakalagyan mo yan, kahit sabi mo pang I have the comfort, false comfort yan. Dahil bilang isang tupa, tatandaan natin, kailangan alert tayo. Yes. Kaya nga sabi ng Biblia, Totoo po. na sinasabi ng Biblia 1 Peter chapter 5 verse 7, be sober, be vigilant, for your enemy, the devil, is roaring like a lion, seeking whom he may victimize. Di ba? Kung hindi tayo mag-iingat. So, yan ang isang paalala. Napakagaling ng Diyos na pinag-iingat niya tayo sa false comfort, and at the same time, yung sa prosperity na ang iniisip nila lahat ibibigay sa atin. Hindi ganon. So, yan.
So yung needs na lang natin para lalo tayong makapaglingkod sa Kanya para mabuhay tayo. So next, yung sinabi ni King David doon sa sa may pangatlo. Sabi niya doon, ano pakibasa nga Kuya Alex yung pangatlo? He restored my soul, ano? Sabi niya, He restored my soul and lead me in the right paths of righteousness for His name's sake. Ito pa mga kapatid, ano? Kaya mayroong contentment si David eh. Ito yung ginagawa ng Diyos kasi. Una, kikita na yung guidance and providence and provisions. Tapos ngayon dito pangatlo, sabi ganyan, He restored my soul. Saan papasok ito sa buhay ni David? Ito yung nahulog sa pagkakasala si David eh. Alam natin kung ano yung matinding kasalanan ni Haring David, di biro yun. Heinous crime yun. Ano? He commit adultery and he murder. Yes. Murder yun kasi plinano niya eh. Yeah, first degree murder pa yun. Intentional. Ngayon, ito na ang nangyari kapatid. He restored my soul and lead me in the right paths of fair righteousness. Ganun ng Diyos. Tayong mga anak, kahit nagkasala tayo, ano, at kahit gaano pa katinding kasalanan yan, ano, that will not break our relationship to God. Ang gagawin pa ng Diyos, imbis na i-condemn tayo, ay i-restore niya. Amen. Thank you, Lord. I-restore niya tayo. At pagkatapos niya tayong i-restore, sa Kanya tayo muling gagamitin. And He lead me in the right path of righteousness para mapatuloy mo yung dapat mong gawin. Purihin ng Diyos. Kaya nga, Hebrew chapter 2, sabi ng Diyos, huwag kayong magdalawang isip na lumapit sa mahabaging trono ng Diyos. Ang problema sa ibang Kristiyano, nadadaya sila ni Satanas eh. Pag nagkasala, ayaw nang mag-attend ng church. Lumalayo sa church. Ayaw nang magdasal. Ha? Pero baliktad, habang nagkakasala ka, lalo ka lumapit sa Yun, Diyos. amen. Kasi tignan mo, ang logic, pag may sakit ka, dapat sa doktor ka pumunta. Hindi doon sa pulis. Ano ba magagawa ng pulis sa sakit mo? Ha? Mali. Puntahan mo yung tama na kaya niyang i-deal ang problema mo. Only God can forgive and cleanse us from our sins at hindi kayang gawin ng kahit sino yan. Amen? So, tandaan natin yun. So, batiin din natin si Brother Francis Mac na siya'y nanonood din ngayon at si Brother Jess Bungalyon. Salamat po sa inyong mga Good morning. abangan po ninyo yung question and answer natin mamaya, no? Yes. So, going back, talon tayo sa pang-apat na sinabi ni King David. Ano sabi ni King David naman dyan? Ha? Kahit ang daang iyo'y tumatak sa karamihan. Yes. Sabi niya. Even I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thy rod and thy staff, they comfort me. Yung valley of the shadow of death, na sinasabi ni King David yan, totoong lugar yan, existing yan sa panahon nila noon. That is, yan yung daan papunta sa Jerusalem at sa Judean noon. Kaya lang, yung lugar na yan, sobrang baba at sobrang dilim. Kaya nga, even though I walk in the valley of the shadow of death, ibig sabihin deep darkness. Ngayon, ilagay natin sa tupa kasi tupa yung context niya, yung ano niya, yung imaginary niya eh. Sabi niya, remember sabi ko kanina, ang mga tupa, no, sensitive sila sa hearing. So imagine mo, lalakad ang mga tupa sa sobrang dilim. Malaki ang tendency na sila ay madisgrasya, magkamali, magkasala. Huh? Pero, mayroong pastol eh. Mabuting pastol. At ang gagawin ng mabuting pastol, i-guide sila ng rod and staff at nung boses ng pastol. Yes. Amen. Kasi alam mo, sa research ko, ang mga tupa pala, they rely on the voice of the shepherd. Shepherd, oh, yes. Sa boses, sa guidance ng pastol. Ngayon, madilim eh. Bilang mga normal na tao, tayo kahit Kristiyano na, pwede pa tayong magkasala. Dahil lumalakad tayo sa mundong itong madilim. Itong mundong ito, kasi sabi ng Biblia, this is actually analogy to na full of darkness eh. Huh? Totoo. Kaya ngayon, sabi ni Jesus Christ, pero si Jesus Christ ang liwanag ng madilim na mundong ito. Ngayon, go back. Kaya nga, ang galing ng analogy dito ni King David na makikita natin contentment. Kahit alam niya, nalakad niya rito ay walang kasiguraduhan, kahit alam niyang mahal niya ang Diyos at gustong-gusto niya nga sumunod sa mga kagustuhan ng Diyos, pero may time na pwede siyang maligaw. Pero contentment pa rin siya. Bakit? Yes. Kasi andoon yung rod and staff. Yung rod represents weapon. Huh? At yung staff, yan yung may kurbang pa ganun eh. Na hihilahin ka niyan. At kakayahan ng pastol yun. Tandaan natin, tayo sa sarili natin, maliligaw tayo, hindi natin kayang ibalik ang ating sarili. Pero trabaho ng pastol yun. Thank you, Lord. So, even though I walk in the valley of shadow of death,
I will fear no evil. Ano ba evil na yan? Yan yung kasamaan. Yes, darkness. Now, talong tayo sa next verse, verse 5. Anong sabi doon? Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay Ayan. may Thou handang. preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anoint my whole, I may anoint my head, and my cup runneth over. Opo. So ano ibig sabihin yan? Ganito kasi, sa ancient times ng mga Eastern, okay, ay meron kasi doon yung kultura na tatawagin ka, halimbawa isang hari ang tatawag sa'yo at iyayain ka niyang kumain. Ngayon, pag niyaya kang kumain, kasama niya, ang ini-indicate noon ay may special relationship kayo. Amen. Pag nakasama mong kumain ng hari, hindi ka basta-basta. Kaya kung sino man na makakakita noon na, uy, kumakain siya kasama ang hari, ibig sabihin, hindi basta-basta yung relasyon nyo. Yes. Yun ang sinasabi dito ni King David. Yung Diyos mismo, Amen. maghahanda ng pagkain ng Diyos sa harap ng iyong mga kaaway. Thank you, Lord. Ano sabi niya? So this indicates na tayong mga Kristiyano ay hindi lang tayo basta na ganun-ganun lang. We have a special relationship with our God the Father through Jesus Christ. Amen. Amen? Kaya grabe talaga makita mo yung contentment ni David Kompleto And finally, yung verse 6, sabi ganyan, surely goodness and mercy shall follow me on the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yes. Ano na naman ito? Future, kapatid. Dito yung assurance. Ina-assure na ng Diyos at assure si King David na kahit mamatay siya, ang ending niya, titira siya sa tahanan ng Diyos. Amen. Hindi lang dito sa lupa, ang plano ng Diyos sa kanya, kung hindi hanggang sa kabilang buhay. May plano ang Diyos sa kanya. At ang plano ng Diyos sa kanya sa kabilang buhay, ay titira siya sa bahay ng Diyos. We have to understand, nung sinulat ni King David dito, hindi pa na itatayo ang templo. So, anong bahay ang Diyos na sinasabi dyan? Hindi yung temple. Kasi interpretation ng iba, doon sa templo Hindi pa na itatayo ang templo dyan. Tatayo pa lang. Ang tinutukoy ni David dito, ay walang ibang kundi ang langit. Alam mo sabi ni Jesus Christ, John chapter 14, pupunta ako sa aking ama. Take note, personal na naman, my Father, I will go to the house of my Father. And when kapag nandun na ako, ihanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag handa na, babalik ako, sabi ni Yesu Cristo. At kayong sumampalataya sa akin ay isasama ko. At kailanman doon na tayo titira sa bahay ng aking ama. Purihin ng Diyos. So yun mga kapatid, Now, nakita natin bakit may contentment si David. Unang-una, doon pa lang sa verse 1 tapos na Diyos yun Opo. The Almighty God. Para maging mas malinaw, pinakita niya ng mga elemento. Bakit nasasabi kong kontento ako na Diyos ang nag-aalaga sa akin? At nailatag natin kanina yung 5 na elements. Yes. Ayun, So, purihin ng Diyos. Dako na tayo sa ating question and answer portion, Brother Alex. Opo. So, ihandaan nyo na. Ang tatawagan natin ay 097-0166-2668. And by the way, yung unang caller, pwedeng mag-request ng song. At yun ang pwedeng i-play ng ating kapatid na si Vincent pagkatapos ng mga program. Okay? So, unang tanong natin, okay, sino itong tinatawag ni King David na kanyang shepherd? Sino ito? Ayan ang first question natin. So, ulitin ko, sino itong tinatawag ni King David na kanyang pastol na nag-aalaga sa kanya? Who is this shepherd? Okay, so habang inihintay natin yan ay greeting time. Binabati natin. Okay, may tumawag na. Pakisagot na, Brother Alex. Ano po? Sige. Hello po, good morning. Good morning. Ay, good morning po. Ayon po sa tanong ni Pastor, ano po ang ating masasagot? Diyos ang Po, Diyos ang isaan ni King David. Ang shepherd ng David. Napuputol kayo ulit po. Ano? hello po, sige po. Napuputol kayo. Ano? Hindi malinaw yung sagot nyo. Ulit po.
Sino po yung tinawag na shepherd ni King David? Sino yung tinutukoy niyang shepherd na yon na nag-aalaga sa kanya? Ang Diyos. Jesus Christ. Amen. Okay. Oo. Eric Lee. Si ano po, sigurado to si Oo. Nanay Pinong. Yun, si Nanay Pinang. No. Apo. Salamat ulit, congratulations. Don't forget ulit, dating gawin, yung Gcash po ninyo ay sa inyo lang. So, any request na kanta po? Kanta. There's a beautiful God. Andyan yung there's a beautiful God. God's the beautiful God. Beautiful God. There's a beautiful God up above. Oo. O sige, tingnan natin kung meron yan Oh, ang yeah. beautiful God. Thank Okay, maraming salamat ulit. Kung wala, okay. Okay, so beautiful God. Meron ba beautiful God? Beautiful God daw. Okay, so next question natin. Congratulations kay Sister Edna Pinong. So, next question natin ay okay. So, ano yung pinaka-theme ng ating usapin ngayon? Ano? Actually, ilang beses kong binanggit yan. Ano yung meron kay King David? Okay. Ano yung meron sa kanya? Ayan, yung pinaka-tema ng ating usapin. Yan. So, actually, one word lang yun. Okay, so habang inintay natin, okay, may tumatawag na. Sige, pakisagot lang. Hello po, good morning. Hello. Good morning, sir. Sir. Ayon po sa tanong ni Pastor, ano po yung sagot? Contentment, sir. Yun, very good. Sino po siya? Taga saan? Sa atok, sir. Ay, taga Atok. Okay, good morning dyan sa Atok dyan. May Gcash niya. Okay, reminders Yes, sir. po yung Gcash po, huwag niyo pong kakalimutan. Kasi 1 week. Yes, sir. 1 week, kapag wala po, ay ito yung mapipild na po. Okay. Okay. Sige, sir. Thank you, sir. Congratulations. Maraming salamat. Ayan, ano? So, yan. Nakompleto natin ang ating 2 winners for today. Praise the Lord, ano? Talagang nakinig sila, ano? Hindi mo man masagot yan kung hindi ka nakinig. Totoo. Ano? So, yan. Sige, greeting time tayo ngayon. Brother Alex, sino bang mga nais mong batiin? Yan, binabati ko po. Ay, by the way, bago ko pala bumati, sorry, nakalimutan ko. Baka may dadagdag ka doon sa ating naging usapin. Ay, sige po. Ayon sa ating topic, no? About kay David, bakit niya po ba nasabi na siya, bakit hindi siya magkukulang? Dahil kilala niya ang Diyos at meron silang relasyon, no? Yung pinaka-team natin yung contentment, dahil nandun lagi yung tulong ng ating ng kanyang pastol, no? Dahil sa mga bawat nangyayari, alam niya siya ang tutulong sa kanya. At sa ngayon po, hindi lang minsan nakakalungkot sa atin bilang mananampalataya, nandyan na po, pero hindi tayo nakukontento. Minsan doon po tayo napapalayo sa ating mga ginagawa, no? Minsan sa ating buhay mananampalataya, kumbaga, yung kapangyarihan ng Panginoon, parang hindi tayo umaasa sa Kanya. Parang sinasabi natin sa ating sarili, gawa ko to, sa akin to, sa lakas ko to. Hindi tayo umaasa sa kapangyarihan ng Panginoon. Kailangan po, yun yung contentment. Yun lang naman po yung aking... Amen, Kuya Alex, ano? Ayun, totoo yun, ano? So, dako tayo sa maiksing pagbati, tapos diretso na tayo sa request song kanina. So, binabati natin ang ating mga supporters at of course na tumutulong sa ministries, yan sila Brother Jose Taming, Amen. Brother Norman Sagunilio, Doc Ritos and Dr. Ritos, of course sila Salda family. Sino pa ba? Ano? Si Sa church. Robilin. Ay, of course, si Ate Robilin, ano? Ay, sa church natin. Sa church, nga po, mga giliw na mga servant, binabati namin ang mga yan.
lalo lang po tayong magpakasipag sa ating pinagpapatuloy na ministry. Amen. Na mula noon at hanggang ngayon, pinagpapatuloy lang natin. Kaya ano lang, yung mga ating mga naglilingkod dyan, alam naman natin. Tapos sa February 5, announce lang natin na magkakaroon tayo ng gift giving and second anniversary dito sa jail, sa Baguio Female Jail. Yes. Okay. Kung may balak kayong mag-connect sa amin, itap nyo lang po kami o i-text nyo lang po kami kung gusto nyo na masubukan magkaroon ng makasama sa jail ministry dyan sa female. So yeah, dyan tayo magpapaalam na. Mga kagaya ng lagi naming sinasabi sa inyo na uminom ng tamang dami ng tubig. Yes. At matulog sa tamang oras upang sa gayon ay mas maging maayos ang ating buhay kalusugan. Amen. At mas makapaglingkod pa tayo sa Panginoon. So don't forget also to share and likes na rin para mas marami tayong maabot na mga listener. So God bless at paalam sa inyong lahat. God bless you. There is a